Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang araw po sa ating mga kapatid na nakikinig sa Tinapay Mula sa Langit. Sa araw na ito, tayo ay babasa sa Mga Hukom, Kabanata 6, talata 33 hanggang 35. Nasasaad dito na ang mga Medianita, Amalekita at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukop kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod ang mga kalalakihan ng angka ni Abiezer. Nagpadala siya ng mga suko sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Sibulun at Neptali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Tayo po ay manalangin bago po tayo magpatuloy. Aming Ama sa langit, maraming pong salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Sa umagang napakaganda o Lord, basbasan mo po kami ng pusong mapagkumbaba at nawa ang aming tenga ay nakatutok lamang sa iyo upang ang mensahe ipaparaan mo sa iyong lingkod ay makarating sa lahat ng aming mga kapatid dito sa Tinapay Mula sa Langit. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong lingkod, Panginoon, ng pusong malinis at nawa ang aking sasambitin ay manggagaling lamang sa iyong Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa butihing mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa araw na ito, ang ating pamagat ay ang Gideon gathers an army. So, alam natin na si Gideon ay nasa proseso ng pagsasanay ng Diyos upang maging tagapagligtas ng Israel, di po ba? Ayon ito sa ating mga nakaraang talakayan. At ang isa sa kanyang pagsasanay ay gibain ang altar ni Baal at kanya itong ginawa at nagtayo siya ng altar para kay Yahweh at ito ay kanyang sinunod, subalit marami nagalit sa kanya kaya't pinagtanggol siya ng kanyang ama. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay pumasa sa pagsasanay. Dito makikita natin na ang batang si Gideon ay napuno ng sigla at pananabik mula sa kanyang tagumpay, kaya siya ay nanawagan sa Israel upang maganda sa isang labanan. Ito ang Gideon na nakita ng Panginoon noong una niyang atasan si Gideon para sa gawain ng pagligtas sa Israel o sa bayan ng Diyos. At nang dumating ang mga kaaway, nagkaroon ng lakas ng loob si Gideon na gawin ang hindi pa nagagawa ng sinuman sa loob ng mahigit 7 taon. Mula sa panahong iyon, tahimik ang mga trompeta ng digmaan. Walang sinuman sa lupain ang nagkaroon ng lakas ng loob na hipan ang trompeta at tawagin ang mga tao sa digmaan. Tila handa na si Gideon para sa gawaing itinalaga sa kanya. Nilagay niya ang kanyang kamay sa trompeta, dinilaan ang kanyang mga labi at tinawag ang Israel upang magtipon para sa labanan. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukop kay Gideon para sa gawaing itinalaga sa kanya sa mga oras na iyon. Tinawag ni Gideon ang mga tribo na naninirahan sa kanilang paligid upang pumunta sa labanan at marami sa mga tribo ang tumugon sa panawagan ni Gideon. Makikita natin sa mga talatang ito na nabubuhay tayo sa panahon na tila mas marami ang mga kaaway kaysa bayan ng Diyos at si Satanas ay mayroong maraming mga lingkod na magagamit kaysa sa Panginoon. Ngunit, di po ba, hindi tayo dapat mabagabag sa katotohanan iyan. Ang kailangan lamang nating tandaan ay kapag ang Espiritu ng Diyos ang nagkontrol sa atin, binibigyan niya tayo ng kapangyarihang makamit ang mga kamanghamanghang tagumpay at hindi natin dapat katakutan ang kapangyarihan ng kaaway. Katulad ni Gideon, hindi siya natakot, nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil sa presensya ng banal na Espiritu sa kanya. Kaya dapat tayong babad sa presensya ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensaheng ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan at huwag mo po kaming hayaang mawala sa presensya mo. Dahil nais namin na patuloy kaming nariyan para sa aming kapayapaan, para sa aming kaligtasan. Dahil sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming kapahingahan, at ikaw ang aming kailangan sa aming buhay.
Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, Amen at Amen. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig at nagbigay ng kanilang oras sa umagang ito. Ako nga po pala si Pastora Olive Tayco Diskaya ng CRC Antipolo DC na bumabati ng mabiyayang umaga sa lahat at inaanyayahan ko muli kayong makinig sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon tuwing ikalimat kalahati ng umaga. Araw-araw po yan. Maaari nyo rin pong ibahagi ang mensaheng inyong narinig sa iba upang maging pagpapala rin naman kayo sa kanila, di po ba? Marami po salamat sa inyong lahat at God bless po.